Sa iyo po, kaya ako ngayon ko si Mama. Ay, magtanaw na lang ba itong sa PKLP ito? Kilusang agaryo? Ay, pagod na yun. Sige, kayo na dali. Ay, kaya maka... OFW Public? Gani. Again naman na sila. OFWTV, also known as Plan Pananaliksik sa Filipinong Wika. So before ta magsugod sa atong podcast, bali warm up na lang pud ni sa among podcast bitaw nga kanang chika about sa naitabo sa Cebu inana. So gusto ra pud ako chika sa iya. So balo ka to nitabo sa Cebu nga kusog kang linog ba? Oo, nakita na ko sa online. Sure? Yes. Tapos Kitawagan ako kanang relatives dito and ano sila nga, dakan sila kay mga naapektuhan ato nga linog. sa mo po kayamtang nila dito karon kaya po sila Dili gid siya okay, loy gid kay sila kay kanang dakan kay nga nangawala silang family like nangamatay ano. magani ba kayo po nitabo inana sa to ha nga naglinog nana ka kusog ina gigulo kay ba no? Actually, naka-experience may nasa una. Tas dili siya sa yun. Grabe ka siya trauma. O bitaw, balik to sa among topic ng podcast kay mo man reason nga naata diri karon so amot so atong topic karon kay about sa kilusang agraryo. So kining kilusang agraryo is kanang before naitabo na siya before sa Katipunan lang o si Rizal na so it happened sa 1745 so ipasa na ako sa iya nga sa naitabo anak sunod So, ang purpose day aning kilusang agraryo kay para Tagalog katungod ang mga farmers sa ilang mga land. So kana nga kuan, kana among gipang-ingom murag intro pa na siya sa ang topic karon nga podcast. So, more na so please let us welcome Mr. Asuncion. Morning. Na-invite ko kay mag-topic about sa kilusang agraryo sa 1745, no? So, yeah. So, ano man ta magsugod? Nisa man inyong mga theories. Okay. So, ang kilusang agraryo or is part siya sa Tagalog Revolution nga ni uprising atong mga panahon sa mga 17,000s, no? Okay. Dito sa Philippines, although dili gyud siya maingon nato nga kaning kilusang agraryo is part siya sa kanabitang katong Pero kuan, unsa lugar ginag-originate ang word nga kilusang agraryo? Okay. Nana bitaw kay mo curious mo gud kuan na. ba? Okay, so from the word itself, kilusang agraryo. About siya sa agraryo, about siya sa mga kayutaan, sa mga farmers, most especially sa mga farmers, mga fishermen, mga mountaineers. Kay ani siya ni sugod. Okay. So kabalo man jud ta no nga ang Philippines is under siya sa control sa Spanish colonial rule, no? So naitabo na kay karaan dugay-dugay na gyud no. Yes, dugay-dugay na siya mga 17,000s pagod siya, no? So natay kada lugar from our system karon nga panahon, mga barangay-barangay, mga townships, no? Natay ginatawag nga kada town is controlled siya sa friars. So Could you explain kanang unsa ang friars? Ang friars kay sila ang mga equivalent karon nga panahon sa mga pari, no, diri sa Pilipinas, which is di na to ingon ha nga mga bad ang mga pari karon, ilahi naman na sila karon, no. Dili na compare bro. Yes, pero mo sila equivalent, no. Kaya ang mga friars sa una dili lang sa simbahan nilang control kundi sa town itself, no? Okay. Karon
natay mga types of kanang mga friars. Natay Dominicano, Jesuita, mga Augustinians, mga Recollects, etc. Daghan pa na sila. Ang pinaka grabe nga pinaka key role nga mga friars nga type diri sa Kilosang Agraryo are the Jesuitas. Jesuitas? Mga Jesuitas. Ano mo, pamilya na sa ko alay mo. Pila ko na story na sa kong kanang na friend nga story sa ako ana ba pero dili kay ko sure bro. Yes. Pamilya siya. Yes, kanang mga Jesuitas nag-originate na sila dito sa mga ginatawag na to karon nga mga Eastern, mga Middle East dito, most especially dito sa mga Israel. Okay. Pero mga Christian sila nga mga types of friars. Sana mga friars, grabe kayo ni sila influence again sa kada taon. Dili lang sa simbahan kundi ang ilahang control kundi napod sa mga towns itself. So if nasa sila control sa towns, napod sila ay ginatawag na ito nga control sa mga properties sa mga tao. Mga so, tao nga. Nga lugar nga mag ay mga aswa, okay na, sorry. Hindi ka problema. Wala problema. Kung magkon sa properties nga lugar maabot sa properties. Okay. So nani siya natay mga reasons nga nung naabot ang mga kaninga mga types of kanang mga properties sa mga friars even though dili man gyud na ilaha. Okay. So natay ways nga na-accumulate nila ni. First is kanabitang donasyon. Ginadonate sa mga tao ang mga ilang mga properties. Most especially ang ilang mga kayutaan. Kabalumanta sa stories sa No Limitangiri sa Efectus mo, no? Dito nai-emphasize nga kung mas dako daw kag ihatag sa simbahan nga mga properties or magkadihag mga alahas or sabadira mga yuta, kung mas dako daw, mas daghan imong ihatag, mas dako ang imong chance nga malangit. Magatag na lang nito og kwan, magatag na lang mga kwan para malangit. Ay mo kabalang sa magkwan mo sa bitaw. Joke ra. Pero dili na mayo. Ayaw mo mayo, ayaw mo na kay murag lain bro. Karon ang mga arang-arangan kunuhay atong mga times naman tayo ikinatawag ang mga slavery yan, no? Atong nga times. Even though ilaha to nga yuta, kadtong tag-iya nga dato dito nga mga kwan, mo to siya ang murabitaw ilang murag tag-iya to nga yuta, wa sila mahimo kung ihatag to nga yuta sa tig-iya sa mga friars. No? Karon, pwede pod siya nga pwede pod nga na-accumulate ang mga properties ng mga friars pinaagi sa kanabitawang ginatawag na to nga pagpalit. Pwede kay sa kadato lagi sa mga friars pod wala na sila magastuhan sa ilang mga yuta ingon nato. So palit sila properties. Palit sila properties sa mga katawhan, magpalit sila sa mga especially dito sa mga aristocrats, mga datuong mga katawhan nato sa una, no? So, kung lugar ka ng dagan kang kwarta, dako gikagkwat sa una. Yes, kay mga donasyon. Dito, kada semana god kung magsimba ang mga tao, kay dako gud kay sila mga ipang halad nga mga offerings, no? So, yes. And then, napunta diri sa pinaka-main nga reason nga nung, dili na ito ingon nga pinaka-main, pero isa siya sa pinaka-main nga reason nganong nangawala ang mga kayutaan sa mga tao, which is ang pag-survey. Sa una man jud, ang mga tao man jud, ang mga surveyors, mga surveyors, sila bitaw ang, I don't know if annually ba ni siya or every pila man ka years, pero ang mga surveyors, ga-survey na silang mga properties, mga kayutaan sa mga tao. Karon,
Kani mga surveyors, mga trabahante sila sa gobyerno, ha? Pero, pwede po sila nga makikollaboration bitaw sa mga friars. Muro itong magmaro-maro bitaw. Sa tinon na kana nga method karon ng parang di lagi na siya pining na naway. Dili na siya pwede. Kay naman tay mga titulo. Naman mga balaod. So una na sila titulo pero nanagapon mura pitong nag-copy ang mga friars sa titulo sa mag okay sa ilang nga time okay sa tuwa karon kay wala na gid siya. Hindi na siya dapat tularan ay gid mo tulad na dili gyud kay dira na magsugod ang atong mga lalisay sa mga relatives nato no. Mo nang mga relatives nato nga amo man ang mga yuta ang ang solution na karon yung tinigbasa na ilang solution karon og iluganay sila og yuta ina ba karon ang term sa mga ang term ana nga mga properties is kana nga mga yuta is friar haciendas no mga friar haciendas originate ana nga kon ba from the word unique yung kon niya Spanish nga time yung Spanish but mga natay ko na bilin nga kadugo ang Spanish friar from the word friars hacienda which means kalupaan no friar haciendas pero ang term nila kung mag-announce na gani ng mga friars nga amo aning yuta gamiton nila ang term nga Corona del Rey propiedad de la iglesia no Corona del Rey which is by the crown of the king and by the crown of the king this is declared as a property of the church no so why mahimo ang mga tao kay of course hadlok yun ang mga tao sa Almighty God kay mo man ang pinaka powerful nga ginagamit ng weapon sa mga friars sa unang panahon. Wala ba nga pare sila na. Karon natanggalan na silang mga yuta. No, dili siya ingon nga, oy amo na ni. Dili siya ingon na to nga. Amo ning mga yuta. Dili amo aning whole nga yuta. Dili. Ang nangyari ana hinay-hinay bitaw ang mga survey nga gakaabot na every year ang mga survey is bitaw sample ingon na to isa ka hektarya ang tag-iya sa tao karon nga year natanggalan nahimo na lang na siyang 3/4 kay katong other nga 1/4 tag-iya na sa mga friars sa next year na sad di po ko mag-ingon nga next year na lang ha sa next year na sad 1/4 na sad so mura bitang anam siya bitaw siya nga gakawala mga kayutaan until nga kadtong whole nga yuta nila wala na lang na bantayan sa mga tag-iya sa yuta nga dili na dito ilaha nga yuta. Sama ni. Ay, ads. Okay. Pabangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Pabangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Nescafe Classic. Bunga ng 100% puro at natural. Kaping-kape ang lasa at aroma. Para 100% gising ang isip, katawan at diwa. Babangon tayo.
Hala, nakunto ng mga ipay. Lawan ako sa Silvio ba eh. School din lang mo eh. Huwag meron naman yun.